Hello po mga kaibigan, welcome po kayo sa YouTube channel ko. Magbabahagi po ako sa inyo ng kapangyarihang bertudis ng mutya ng Engkantadang Ibon Bulalakaw. Ang Engkantadang Ibon Bulalakaw po ay nanirahan po ito sa mundo ng mga engkanto. Ang kanyang mga balahibo po ay nagliliwanag at lumalabas po sila dito sa ating mundo sa gabi at biglang may makikita po tayo na liwanag na lumabas sa mga puno ng kahoy na lumilipad papuntang ibang puno ng kahoy. Ang ibon na ito ay napakahiwagat dahil ang buong balahibo ng ibon na ito ay lumiliwanag at may sikretong mutya ang ibon na ito na binibigay niya sa taong napupusuan po niya. Ang ibon na ito ay may dalawang klaseng ibon. Ang isa ay alaga ng mga itimang engkanto at kapag makikita po natin ito sa gabi na lumalabas bigla sa mga puno ng kahoy na ang kanyang liwanag ay parang apoy na naglalagas, yan po ang pahiwatig na engkantadong ibon po yan ng mga itimang engkanto. At kapag mabati po kayo niya ay magsuka po kayo ng dugo hanggang sa mamatay po kayo kapag hindi po kayo na gagamot ng manggagamot. Ang engkantadong ibon bulalakaw ng mga itiman na engkanto ay lumalabas din sila sa tanghali. At kapag lumabas po sila ng tanghali ay hindi po natin sila makikita dahil ang kanilang balahibo na lumiliwanag ay hindi gagana sa liwanag ng araw. At kapag lumabas po sila at malapit po tayo sa kanila ay madali po nila tayong batiin o sindain ang tawag po sa amin at magkasakit po tayo o magsusuka ng dugo. Ang panglaban po sa kanila ay ang mutya ng engkantadang ibon bulalakaw ng mga putian na engkantada. Kapag may mutya kayo ng engkantadang ibon bulalakaw ng mga engkantadang putian ay hindi po gagana sa inyo ang kapangyarihan sa pagbati ng mga engkantadang ibon bulalakaw na itiman. Ang engkantadang ibon bulalakaw ng mga engkantadang putian ay kapag lumabas po ito sila sa gabi ay makita po natin na nagliliwanag po sila, parang hindi po naglalaglagan ang liwanag sa kanila. Yan po ang simbolo na ang nakikita po natin ay engkantadang ibon bulalakaw ng mga putian na mga engkantada. Baka magtataka po kayo sa aking sinasabi tungkol sa engkantadang ibon bulalakaw ng mga engkantadang putian at engkantadang itiman. Dahil sa gabi may makikita din tayo na lumiliwanag na nanggaling sa itaas at nalaglag po sa ating mundo. Yan po ang tinatawag sa amin na batong bulalakaw. Ang batong bulalakaw po ay tinatawag po sa amin na diamantitapul. At proteksyon din ang batong bulalakaw o diamantitapul laban sa kulam, sa barang sa paktol, sa palipad hangin, sa mga masamang engkanto at sa mga masamang elemento. Proteksyon din sa mga masamang espiritu. Yun din ang tinatawag sa amin na diamantitapul o batong bulalakaw. Tingnan na lang po ninyo ang video ng mutya ng engkantadang ibon bulalakaw. Yan po ang mutya ng engkantadang ibon bulalakaw na binigay po sa akin ng aking mga kaibigan na
inkantadang putian. Kapag mayroon kayo ng mutya na ito at may tao po kayo na tutulungan na nabati o nasinda ng inkantadang ibon bulalakaw ng mga itimang engkanto at nagsusuka po ito ng dugo o masama ang pakiramdam, ang gawin po ninyo sa mutya na ito ay ibabad po ninyo sa langis ng niyog ng 10 minuto. Pagkatapos, kunin po ninyo ang mutya at ang langis na binabara ng mutya ay ipahid po ninyo o iaplas sa kanyang dibdib at likuran at painumin po ninyo siya ng kunti ng langis para gumaling ang taong nabati o nasinda ng mga inkantadang ibon bulalakaw itiman. Sa mga viewers at subscriber ng Milagro de Santo Cristo, maraming salamat po sa inyong panunood at maraming salamat din po sa pag-follow po ninyo sa aking shop sa Shopee at sa aking Facebook page ng Milagro de Santo Cristo. At mag-subscribe naman po kayo sa YouTube channel ko. Panoorin na lang po ninyo ang second channel ko sa YouTube sa Milagro de Santo Cristo 2. Baka may magustuhan po kayo na mga lamang gamot na magagamit po ninyo. Paalala lang po, ang mga maywagang dasal at orasyon na binabahagi ko sa inyo ay gagamitin lang po ninyo sa kabutihan. Gumagana na. Ito hindi na kailangan ng 49 days na dasal. Ang kailangan lang magdasal kayo sa Panginoong Hesus sa gabi bago matulog. At pagkagising ninyo sa umaga magdasal din kayo. Mananalig lang sa Panginoong Hesus para lalong lalakas ang mga pagsambit sa mga mahiwagang orasyon na gagamitin po ninyo. Yan lang po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.